Breaking news kabayan, inatake ng Israel ang mga target ng Houthi sa 3 port ng Yemen at isang power plant. Ayon sa Israeli military nitong Lunes ng madaling araw, ito ang kauna-unahang pag-atake ng Israel sa Yemen matapos ang halos isang buwan na katahimikan. Ang mga tinarget na lugar ay ang mga port ng Hodeidah, Ras Isa at Salif, pati na rin ang power plant sa Ras Kantib. Ayon sa militar, ginawa ang strike bilang tugon sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Houthis laban sa Israel. Simula noong sumiklab ang gera sa Gaza noong October 2023, paulit-ulit nang nagpapakawala ng mga missiles at drones ang mga Iran-aligned na Houthis patungo sa Israel at sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Ang mga ito ay simbolo ng pakikiisa sa mga Palestinian. Karamihan sa mga missiles at drones na pinakawalan ay na-intercept o hindi umabot sa target. Gayunpaman, nagsagawa na rin ng mga retaliatory strikes ang Israel. Ayon pa sa militar ng Israel, isa rin sa kanilang inatake ay ang barkong Galaxy Leader na nasa Ras Isa Port. Ang barkong ito ay sinakop ng mga Houthis noong huling bahagi ng 2023. Dagdag pa nila, nag-install ng radar system ang puwersa ng Houthi terrorist regime sa barko at ginagamit nila ito para subaybayan ang mga barko sa international maritime space para isulong ang mga aktibidad ng Houthi terrorist regime. Matapos ang mga pag-atake, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na ginamit ng kanilang air defense ang maraming domestically produced surface-to-air missiles para labanan ang Israeli airstrike. Ayon sa mga residente na nakausap ng Reuters, napinsala ng Israeli airstrikes ang pangunahing power station sa lungsod ng Hodeidah na nasa Red Sea at nagdulot ito ng malawakang blackout sa lungsod. Wala pang ulat ng mga nasawi sa ngayon. Nag-ulat ang Houthi-run na Al Masirah TV na nagsagawa ang Israel ng sunod-sunod na airstrike sa Hodeidah. Ilang sandali matapos maglabas ng evacuation warning ang Israeli military sa mga tao sa 3 pantalan ng Yemen. Ang opensiba ay nangyari ilang oras matapos salakayin ang isang barko sa karagatan malapit sa Hodeidah. Naiulat na iniwan ng crew ang barko matapos itong magsimulang lumubog. Wala pang umaako ng responsibilidad sa insidente. Pero ayon sa security firm na Ambrey, pasok ang barko sa karaniwang profile ng mga target ng mga Houthi. Matagal nang sinasaktan ng Israel ang iba pang kaalyado ng Iran sa rehiyon, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at ang militanteng grupong Hamas ng Palestine. Pero sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga Tehran-backed na Houthis at mga pro-Iranian armed groups sa Iraq. Ang leader ng grupo, si Abdul Malik al-Houthi, ang nagtatag ng puwersang tumutuligsa ngayon sa mga makapangyarihang bansa sa mundo. Mula sa pagiging mandirigmang nakasandals lang sa kabundukan, naging isang lehitimong puwersa militar. Sa pamumuno ni al-Houthi, lumaki ang kanilang grupo na umaabot sa 10,000 mandirigma at nagkaroon na rin sila ng mga armed drones at ballistic missiles. Ayon sa Saudi Arabia at mga bansa sa kanluran, galing sa Iran ang mga armas na ito, bagay na patuloy namang itinatanggi ng Tehran. Samantala, bago bumiyahe pa Washington si Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong linggo para makipagkita kay US President Donald Trump, iniharap sa kanya ang impormasyon tungkol sa medical condition ng 20 natitirang buhay na hostages. Ayon sa ulat, ito ang magiging basihan kung sino ang unang mapapalaya sa ilalim ng hostage ceasefire deal nang mukhang malapit ng mapagkasunduan.
Ayon sa Channel 12, ang impormasyong ito ay ibinahagi rin sa ilang senior ministers at aides at gagamitin sa mga pag-uusap, parehong internal at kasama ang mga tagapamagitan para matukoy kung sino sa mga hostages ang uunahin. Base sa report, sinabi ng ilang senior cabinet ministers na magiging mahirap para sa amin na mag-prioritize sa kanila dahil lahat sila ay humanitarian cases. Ang panukalang deal sa ngayon ay nagpapakita na kalahati ng mga buhay na hostages at kalahati ng mga nasawing hostages na hawak ng mga terror group sa Gaza ay ibabalik sa Israel sa loob ng 60 days sa 5 magkakahiwalay na release. Sabi ng isang Arab diplomat mula sa isa sa mga bansang tagapamagitan, 8 buhay na hostages ang mapapalaya sa unang araw ng kasunduan at 2 pa sa ika-50 araw. 5 nasawing hostages naman ang ibabalik sa ika-7 araw, 5 iba pa sa ika-30 araw at 8 bangkay pa sa ika-60 araw. Sa ganitong takbo, 22 na hostages pa rin ang mananatiling hawak sa Gaza at ayon sa Israeli authorities, 10 sa kanila ang pinaniniwalaang buhay pa. Wala pang final na kasunduan at hindi pa rin malinaw kung Israel o Hamas ang pipili kung sino sa 20 buhay na hostages ang unang palalayain o kung anong kriteriya ang gagamitin. Ibinahagi rin nila ang ilang bahagi ng medical files ng bawat buhay na hostage para ipakita kung gaano kahirap tukuyin kung sino ang uunahin batay sa kanilang medical kondisyon. Ayon sa report, si Alon Ohel, 24 years old, na hawak ng mag-isa ay nasa kondisyon na may mataas na tsansa na mabulag. Si Yosef Haim Ohana, 24 years old, ay may malubhang kondisyon sa pag-iisip. Si Avi Nathan Or, 32 years old, ay kulang na sa pagkain at tubig. Si Matan Angres, 21 years old, ay matinding sinaktan habang nakabihag at maaaring magkaroon ng permanent disability. Si Elkana Bobot, 36 years old, ay may matinding mental health issues na hindi pa rin nagagamot. Si Nagali at Ziv Berman, parehong 27 years old, ay parehong pinaniniwalaang may problema sa mental at pisikal na kalusugan. Si Rom Braslavsky, 21 years old, ay may asthma at may sugat sa parehong braso. Sina Guy Gilboa Dalal, 22, at Eviatar David, 23, na magkasamang bihag ay parehong matinding pinahirapan at gutom na gutom. Si Ethan Horn, 37 years old, ay may chronic illness na hindi pa natutugunan. Si Maxim Herken, 36, ay may sugat sa braso. Si Nimrod Cohen, 20 years old, ay dumaan sa matitinding interrogation mula sa kanyang mga captors. Ilan lang ito sa mga bihag na may mga medical condition. Bukod sa kanila, may matinding pag-aalala rin sa kalagayan ni Tamir Nimrodi at Bipin Joshi dahil wala ni isang palatandaan na sila'y buhay pa simula nang sila ay madakip. Ayon sa Channel 12, hindi tulad ng mga naunang hostage release deals, ang mga otoridad na nagbigay ng medical information sa cabinet ay hindi nagbigay ng ranking o priority list batay sa kalusugan. Sa halip, iniwan nila ang desisyong yon sa mga political decision makers.
Natapos ang pulong nang walang napagkasundo ang listahan ng priorities at inaasahang pag-uusapan ito sa aktwal na negosasyon para sa pagpapatupad ng deal. Nagpadala na rin ng negotiation team ang Israel sa Doha nitong linggo matapos sabihing positibo ang naging tugon ng Hamas sa proposal mula sa US at Israel. Pero ayon sa ulat, walang malinaw na resulta ang unang round ng indirect talks na nagtapos linggo ng gabi. Ayon sa mga Israeli officials, 20 sa mga hostages ang pinaniniwala ang buhay pa, pero may matinding pangamba rin para sa 2 pang bihag.